Hello. Good morning. Ayan, ayos tayo ng bike, no? Itong bike na to, actually, patapon na, no? Pero hindi ko tinatapon. Nagtataka nga yung panganay ko, bakit daw hindi tinatapon? Kalawang na. Wala pa kasi kaming dito, garage. Kaya sa labas lang siya naka-parking, no? Hindi ko talaga siya matapon kasi nung nag-uumpisa kami dito sa Japan, ito lang talaga kasama ko nun. Pasok akong trabaho, bike, kahit medyo malayo, bike. Pamamalengke, no? Palengke, umulat umaraw, bike lang, no? Tapos dalawa kami mag-asawa, naka-bike lang. Yung anak namin nakasakay sa likod, yung panganay. Susunduin sa paalagaan ng may snow, may ulan, sobrang init, bike lang, no? Kaya di ko talaga matapon to. Kahit pa pinapatapon na nila sa akin yung mga anak ko, tapon na yan natin, daddy, kasi sira na sabi niya. Ngayon may oras ako kasi may mahabang dito sa Japan, no? Rest day na almost 1 week kasi holiday nila. Parang sa atin, Holy Week. Dito naman sa nila ang tawag Golden Week. Yan, no? Tingnan nyo, sira-sira na yan. Ano na yan, kalawang na. Pero hindi ko matapon talaga. Ito talaga kami nagsimula sa bike. Alam nyo kung bakit? Kasi no, pagdating namin dito sa dito sa Japan, nauna kasi yung asawa ko dito, no? Pagdating namin dito, wala talaga, no? Wala, as in wala, zero. Konnichiwa. Dito kasi ako sa labas ng bahay, tapat ng kalsada. As in zero talaga, no? Kahit pinsan durog, wala. Baga, tapos wala ka pang lisensya ng sasakyan, no? Talagang magbabike ka lang, no? Walang kamag-anak, walang mag-guide sa'yo na nandito na. Talagang ito lang talaga kasama ko nun, bike. Kahit di ako marunong mag-Nihongo, pinipilit ko talagang makahanap ng trabaho na maganda-ganda naman yung sahod, no? Kasi pamilyado may mga pa dati, no? Porque wala kang kamag-anak dito sa Japan, no? Hindi ka pa marunong mag-Nihongo. Talagang madami mga kababayan natin din, no? Hindi ko naman sinasabing karamihan, no? Pero may iilan talagang kababayan natin na porque nauna sila dito sa Japan, mga tingin nila sa mga kakarating pa lang, minamaliit nila. Hindi marunong mag-Nihongo, walang lisensya ng sasakyan, diba? Wala kasi walang sa'yo, walang mag-aalalay sa'yo. Kung gusto mong bumili ng sasakyan, bibili kang cash. Hindi ka makakapag-loan, no? Kasi wala kang garantor. Wala mag-garantor sa yung hapon, no? Talagang ito lang kasama ko noon, bike na to. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko talaga matapon. Pwede pa naman siya. Pangit na nga lang yung itsura kasi nauulanan, nai-snowan. Wala pa kasing parking sa labas, no? Ayan, dahil dito sa bike, yan, paano ko yung namin yung pamilya namin, no, na-survive namin.
Tapos habang nandito kami, nagtatrabaho kami, nagsisigap kami matuto mag-Nihongo. Kasi hindi naman kami yung galing sa galing sa trainee na may basic na kaalaman sa Nihongo bago pumunta ng Japan, no? Kami talagang zero. Ayan. Tingnan nyo yung tuktok na. Sa mga nagbabalak mag-Japan, no? Kailangan talaga kahit pa paano may alam kayo ng Nihongo, no? Kasi wala kayong mapapala dito pag di kayo marunong mag-Nihongo. Kasi mga Hapon talagang hindi pa nila na-adapt yung English language, no? Parang ngayon pa lang nag-uumpisa. Sa mga school may mga ALT kung tawagin, no? Ngayon may may ALT. Assistant Learning Language Teacher ba yun? Ayan, medyo nag-ano na sila, no? Pero nung mga 10 years ago wala talaga. Payo ko kung gusto nyo mag-Japan, no? Mag-aral muna kayo ng Nihongo, basic Nihongo, para hindi kayo mukhang kawawa dito. Hindi ba naman ako magaling mag-Nihongo, pero nakakaintindi naman yun. Hindi ka tulad pag wala ka talagang alam, mahirap maghanap ng trabaho. Hindi mo magagawa yung mga gusto mo, limitado ka. Hindi ka makapag-loan. Hindi ka pa parang mahirap gumalaw, no? Pag hindi ka marunong mag-Nihongo. Hirap dito pag dito lang sa ibang sa ibang country. Kumbaga widely used na yung nila, no, English, kahit may sarili silang language. Mas madali dun. Hindi ko naman sinasabing mas madali dun. Mahirap din para sa mga OFW dun. Pero mas mahirap talaga sa mga bansang hindi pa talaga nagsasalita ng English. Kumbaga pagka doon kasi madali ka mapopromote. Nakahanap ka ng gusto mong trabaho kasi nakakaintindi naman yung mga trabaho ng English, di ba? Tapos madali yung buhay para sa'yo lahat. Pagpunta sa ospital, punta sa bangko, lahat madali. Gusto mong bumili ng sasakyan, pwede ka mangutang. Di syempre maraming papers yun, di ba? Yung papermahan mo, babasahin mo, nakakanji yun. Tapos mahirap lang. Kaya mga gusto mag Japan dyan, muna kayo, mag-practice muna kahit basic Nihongo para hindi kayo mahirapan. Marami din kasing bullying Hapon sa mga foreigner pagka hindi nakakaintindi. May mga company talagang ganun dito. So may mga nakapasukan na din naman akong ganun. Kaya lang kung matibay loob nyo. Kasi nakikipag-away ako kung diba, kahit di ako marunong mag-Nihongo, nakikipag-away ako. Huwag nyo naman gagawin yun, no? Pag alam ko kasing tama ako, hindi talaga ako papabuli. Pag alam kong mali ako, magsusorry ako, di ba? Pero pag alam kong nasa tama ako, paninindigan ko talaga yung hindi ako marunong mag-Nihongo. Suntukan na lang kami. Doon na lang kami mag-usap. Diba?
pagtsatsaga naman namin mag-asawa, yan. No? At paano, nakapangutang kami ng mga sasakyan. Daming pangkas, no? Kasi ang gamit din naman namin dito, yen din, no? Pero yung unang sasakyan namin, talagang pinag-ipunan namin yun. Kahit ano yun, kahit used car yun. Pinag-ipunan namin yun kasi hindi nga kami makakapag-loan, no? Hindi kami marunong mag-nihonggo eh. So wala pa kaming garantor. Kasi wala kami kahit sino ka mag-anak. Wala mag-garantor sa amin, no? Ay yung unang sasakyan namin, cash namin binili yun. Pinag-ipunan talaga namin yun. Unang ginawa namin, nag-aral muna yung misis ko ng driving lesson, no? Para magkaroon siya ng lisensya. Tapos nagkaroon siya ng lisensya, yun, nag-ipon na kami na nag-ipon, talagang tipid, sobrang tipid. Nag-ipon kami ng pambili ng sasakyan. Kasi nga kawawa yung bata, no, yung panganay namin nun, na umulot umaraw, kasama pamalengke, kasama sa lahat, pagpupunta sa ospital, mag-snowman, no, sobrang init, bike lang, no, tapos pag susunduin, hatid sa paalagaan, bike lang din. Kaya talagang nagsikap kami talaga dalawa ang ginawa namin nun. Sabi ko, sige, at talagang maghahanap ako ng trabaho na kahit yung sahod saktong-sakto lang, tapos pambayad niya ng driving school. Tapos hindi din na siya nagpag-usapan namin na hindi na siya muna magtatrabaho para makapag-focus siya dun sa driving school, para makakuha agad siya ng lisensya. No, mahirap din kasi exam dito, pati yung driving exam. Ayun, sa kabutihang palad naman, nakailang take lang siya, no, ng test, tsaka ng driving test. Ayun, sabay nagtatabi-tabi naman na kami ng pera bago naman siya mag-aral. Yun, tapos nun, bumili kami ng used car ng cash. Kinash namin, no. Magkano ba yung dati? Mura pa dati yung used car, nasa 35 lapad yata lang yung bili namin doon, kasi for ano lang yun 4 people lang yung pwedeng, 4 person lang yung pwedeng sumakay. Yung pag tawagin dito K-cars, no, mga ngayon binibenta na rin sa Pinas yung mga galing dito sa Japan na 4-seater lang, ginagawa nilang 6-seater. Yun yung mga yun ang tinatawag na K-cars, no. Ayun, yan, sa awa naman Diyos, pagtsatsaga namin, ayan, no, sakyan. Hindi naman sa pagkakayabang to, pero para ma-inspire na lang din yung mga gusto pumunta dito, no. Ayan, teka lang, ayan, nakapag patayo kami ng sarili namin. Dati nangungupahan lang kami, unang namin dito sa apartment, no, 7th floor kami, 7th floor apartment. Tapos lumipat kami kasi sobrang mahal na doon, no. Kaya naghanap kami ng mura-mura. Tapos noon yun, medyo siyempre sa pagsisikap naman natin, no, na makahanap ng okay na sahod na trabaho, no. Yan, nakapag-ipon-ipon. Siyempre pagka yung maganda rin yung trabaho mo dito, madali ka maka-loan sa bangko, no. Baga yung company mo is well known na maganda yung revenue, maganda yung company. Yun. Kaya pag nag-loan ka, madaling i-process kasi safe. Parang naka-safety yung mga bangko na bababayaran mo yung loan mo kasi nga nasa maganda kang company, no. Ayun,
Ayan, nag-unti-unti kami. Yan. Pakita ko na. Yan. Marami ng sasakyan. Hindi yan yung unang sasakyan naming malaki. May mas nauna dyan. Kaya lang, 7-seater lang naman yan. Ayan. Tapos, yan yung sumunod. Ano yan? 8-seater. Tapos, no? Tapos, nung nag-isip-isip kami, parang ang hirap na napupunta lang sa yung natin, yung bayad natin napupunta lang sa rent, kumbaga. Tapos yun, pag-isip-isip kami, nagtanong-tanong kami kung pwede kami ang makakuha ng dito sa property dito sa Japan kahit foreigner ka, ganun. Nag-search kami. Ayun, meron naman, pwede naman daw. So, ayun, tanong-tanong. Kasi, sayang nga yung rent, no? Hindi naman mapapasayo, bayad ka lang ng bayad. Tapos yun, pag-usapan namin mag-asawa na, ba't di na lang tayo muna ng sarili nating para kung sakali na makakuha tayo ng loan, edi mas okay, di ba? Ngayon, yan na siya. 3 years ago, patayo kami ng bahay dito sa Japan, no? Ano yan? Order house yan, no? Hindi siya yung ready-made na, no? Ano yan? Made to order. Ano yung made to order? Tawag doon. Ikaw magdi-design, no? Ikaw magdi-design. Yan, no? Kasi yan sasakyan namin, family car. Tapos ito yung sasakyan ni Mrs. Yung sasakyan niya. Ayan yung sasakyan ni Mrs. No? Ayan, libot ka sa likod bahay. Ito ang nangyari sa amin dito, no? Naghanap muna kami ng lupa na mabibili na para pagtayan ng bahay, no? Ayan. Sa likod. Sa likod. Ayan. Dito din, likod din. Laundry. Sampayan. Ayan. Dito, palibot ko. Ayan. Ito, storage. May parking pa dito. Kasya pa dalawang K-car. Kasya dalawang K. Doon sa harap na parking. Harap na parking. Kasya dyan siguro mga pag K. K1 nanday high to. K yata. これが6台でギリギリやね。1、2、3、5台。こっちにも行くよ。 Yan. Jadi ko rin. Tako ay dito mo. Dito dalawang K-car. Kasya, no? Tapos dito, mga 5 sasakyan ang kayang pumarada dyan, no? Ayan na yung bike ko, no? Yung talagang binibida ko yung bike. Yan, dito talaga kami nagsimula, no? Yung talaga yung pinagsimulan namin, bike lang. Umulan, umaraw, mag-snow. Umulan, umaraw, mag-snow. Yan ang kasama ko noon. Kaya kahit bulok-bulok na to, hindi ko talaga mapakawalan. Hindi ko matapon. Kasi dito talaga ako nagsimula na. Kaya lang kalog-kalog na yung kalog-kalog na yung bearing. Basag-basag na. Kasi kinalawang na siya.
Yun lang, no? Sinare ko lang.